Almost 5 months na ang nakalipas mula nang isinapubliko ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang breakup. Pero hanggang ngayon ay marami pa ring netizen ang mistulang hindi pa rin makamove on sa hiwalayan ng Katniel. Patuloy pa ring inuungkat ng ibang netizen ang mga lumang videos ng dating magkasintahan. Ngayon nga ay may kumakalat na short reels sa X. Kuha ang nasabing video sa promo interview ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla noong 2017 para sa pelikula nilang Can't Help Falling in Love. Parang nagkatotoo raw ang sinagot ni Catherine sa nasabing interview. Sa video ay makikitang may hawak na card ang dating magkasintahan na may nakasulat na I do at I don't. Ito ang isasagot nila sa mga tanong ng interviewer. Nang itanong sa Katniel ang do you see each other still together after 6 more years? I do card agad ang itinaas ni Daniel, pero I don't naman ang card na iniangat ni Catherine. Nagulat ang aktor sa sagot ni Catherine kaya binawi agad ito ng dalaga, sabay sabing hindi joke lang at pinalitan ng I do ang sagot niya. Sa video ay makita sa mukha ni Daniel na hindi niya nagustuhan ang ginawang pagbibiro ni Catherine. Nag-makeup face pa ito na huling-huli sa kamera. Sa X nga ay sari-saring komento ang mababasa sa nasabing video. Nakakaloka ang mga netizen, kahit almost 7 years na ang video ay nahalungkat pa rin talaga nila at trending now sa X. Sabi nga pala, noon pa man ay napredict na ni Catherine na maghihiwalay sila ni Daniel. Hindi naman nagustuhan ng solid Katniel fans ang pagpapalabas muli ng lumang interview sa social media. Dahil po sa mga kwento nitong si Alden Richards na kailanman pagkatapos ng Hello Love Goodbye ay hindi naputol ang kanilang komunikasyon ni Catherine Bernardo. Ibinato na naman sa kanya yon, pabalik sa kanya. Ang sabi, siya raw ang third party. Siya raw po ang dahilan ng paghihiwalay ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Anong masasabi mo, Romel? Naku naman, wag naman gawin na namang si Alden na naman. Wag naman ganon kasi sa babae, di ba, lalo na sa babae kasi kapag natali ka sa relasyon na unang boyfriend mo tapos nagtagal, parang yun lang ang mundo mo, tapos nung nakawala ka, nakita mo pala, ang ganda pala ng mundo na hindi ka binakuran, nakita mo ang ganda ng bawat isa. Diba, Kaya nga, sabi niya, ayoko nang magpadikta kahit kanino. At saka, pagkakaibigan po, yun ang magitan pagkatapos ng HLD, ng Hello Love Goodbye sa pagitan ni Catherine at Alden. Wala pong ipinost si Alden na kahit ano. Si Catherine din naman ay hindi rin nag-post na sila ay nagkakamabutihan na ni Alden. Ngayon na lamang talagang parang kapanipaniwala itong pagiging close nila sa isa't isa, di ba? Correct. Yun. Kaya wag na po nating pagbintangan pa ang isang taong walang kinalaman sa kanilang paghihiwalay ni Daniel. Ano ba? Di ba? Wala naman si Alden sa issue, di ba? Wala siya sa kwadro no maghiwalay si Catherine at si Daniel. Naghahanap lang ng sisisihin. Para alam yun, Nay, siyempre. Magkaroon lang ng issue, di ba? Dahilan. Ganon. Ayan. Ay, nakuwawang Alden. Ayan. Tuloy, ang sabi tuloy ni Alden, Nanay, what you see is what you get. Wala pang relasyon, pero siguro patungo na yan, antay-antayin lang natin. Kung ano po ang nakikita ninyo, yun na po yun. Parang ganun yun eh. Teka, may nakaligtaan akong basahin para kay Casey. Mula kay Juris Doctor Channel. Alam mo naman, itong telepono ko na hindi ginagamit, sila Tina gumagamit nito. Kaya naliligaw ako. Okay lang yan, Casey. Huwag magmadali. Darating din ang lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Sa panahong ito, medyo mahirap para sa isang independent and career-oriented woman na makahanap ng partner dahil they know what they want and deserve. But the right man will soon find Casey. Basta magtiwala lang in God's perfect timing. Sabi nila, if it's meant to be, it will be easy. Totoo naman yan. At syempre, balik tayo kay Alden at kay Catherine. Tama naman yun eh. Hindi dapat talaga idamay si Alden sa kung ano-ano mang issue na yan, di ba? Eto ang sabi ni Lara May Abrigo.
Yan na nga po, nanay, ang pinaka nakakatawang joke ng tatlong panay ni DJ. Hoy! Saang bundok o planeta na naman kaya ninyo nakuha ang fake news na yan? Asus, maglubay kayo. Che! Naku, issue pa Ay, rin ng naku, may ngayon. na naman. Oo, mula kay Lara May Abrigo, huwag kayong gaganyan-ganyan kay Mayang. Di ba? Okay, at eto pa. At sabi ni Shoni Sebastian, sino ba naman ang hindi kikiligin kay Andres? Sobrang gwapo niya. Like father, like son. Ayan. True. Meron nag-text sa akin, hindi yata nababasa ang text ko. Pasensya na po kayo. Kung sino man ang nag-text, pasensya na talaga. Ngayon ko lang pong ginamit ang teleponong ito. Okay, siguro si Boycie. Nay, ang ganda ng painting sa likod mo. Ang nice ng colors. Ang gwapo ni Andres Mulak. Stay cool. Enjoy mo lang ang karir mo. Darating din ang girl for you. Si Boycie Karagay nga ito. Yes. Ayan. Naku, ang dami na. Oh, naku, ang dami na nagte-text. Sabi ni John, nako, at bakit idadamay naman si Alden Richards sa paghiwalay ni Daniel at ni Catherine? Alam na ng buong mundo kung ano ang nangyari. Walang pwedeng ibato kay Alden na I know what you did last summer. Kaya tantanan na ang pangdadamay sa isang taong nananahimik. Please lang, magising kayo sa katotohanan. Ang nag-break si Daniel at si Catherine. At silang dalawa lang ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Kasi ang naging basehan nila, yung sinabi lang ni Tisoy na mula naman nung hello, love, goodbye pagkatapos, hindi naman nawala ang communication namin ni Catherine. Yun ang kanyang sinabi, di ba? Yun. Ano ba yun? Enough reason para sabihin na siya na ang naging dahilan ng hiwalayan. Kung ibalik po natin yung kwento, kasi may nagkwento na nung ginagawa daw ni Alden at ni Catherine yung hello, love, goodbye, magkarelasyon na raw sila noon. Kaya daw sumunod si Daniel sa Hong Kong. Ganon, di ba? Yun ang ng mga bashers. Iba rin ang kwento, di ba, Nay, no? Diyos ko, napakabilis at napaka-advance mag-isip. Nagpunta po doon si Daniel para dalawin lang si Catherine at hindi para bantayan. Ang totoong naganap sa Hong Kong ay yung binati ni Daniel ang lahat ng mga cast ng pelikulang Hello, Love, Goodbye. Nilampasan niya si Alden Richards. Yun po ang totoo. At napakarami po naming sources na nagsasabi niyan. Mismong nakakita nung senaryo nung dumalaw siya kay Catherine sa Hong Kong. Yun po ang totoo, hindi yung may relasyon na si Catherine at si Alden. Sa Hong Kong pa lang, nung hello, love, goodbye. Tantanan, huwag kami. Correct. Grabe. Tsaka knowing Catherine, Diyos ko, no, napaka-seryosong babae, one man, di ba? Isa lang, kung isa lang, One hindi man pwedeng sabay-sabay. woman. Totoo, oo. Nako, eto pa, may isa pa si John. Ano ba to? Nabalitaan nyo lang na magkakaroon ng part 2 ang Hello, Love, Goodbye. Hindi na naman kayo magkandatuto. Nagkakandirit na naman ang mga dila nyo. Nagkakandirit? Ang kandirit is sayaw Yung sayaw yung kumakandirit. Ganon. Yun. Ika nga, eto. The Prince of Heart, ika nga nila. Andres Mulak, newest heartthrob. Lahat yata ng Gen Z, kilig na kilig. Ganon din kaming mga titas generation. Ha. Ayan, ako, talaga rin naman. Ang dami-daming nag-ano talaga. Yung kay Alden Richards, siguro kung kilala natin si Alden bilang isang palikero, yung mapaggamit ng kung sino-sino, yung magpo-post at magpapalutang ng mga salita para lang siya ay mapag-usapan. Siguro po pwede pa tayong mga tuwira na baka nga. Di ba, Romel? Correct. Kaso kabaligtaran nun si Alden. Oo. Diba? Wala siyang history ganyan, kaya hindi mo talaga Wala. siya pwedeng balikan sa mga kwentong ganyan. Oo, Diba? totoo. At kung ano man po ang namamagitan ngayon sa pagitan ni na Alden at Catherine, kapalaran na po ang maghuhusga niyan. Hindi po tayo, hindi kami, hindi ang netizens, hindi ang mga bashers. Silang dalawa po ang magdedesisyon kung saan patutungo ang pagiging super close nila ngayon. At alam naman po natin na nakakauna na sa labanan itong si Alden. Paborito siya at gustong-gusto ng pamilya Bernardo, Romel. Di ba naman? Kaya ano pa magagawa natin? Ika nga. 3 points na, di ba? 3 points agad-agad yun. Diyos ko, ano pa? Yes, oo.